Bakit may mga taong pareho ng may asawa pero nagkakagusto pa rin? Mga ka-Diskarte Chicks, may nabasa akong comment na medyo mabigat. Kapag parehas ng may asawa, tapos yung girl, nagkakagusto pa din. Shoutout sa'yo ka-Diskarte Chicks ha, salamat sa tanong mo. Alam mo, maraming tao ang agad magsasabing masama yan. At oo, mali talaga kung hahayaang umabot sa pagtataksil. Pero ang tanong natin ngayon, bakit nangyayari? Bakit may mga babaeng may asawa na pero bigla pa rin nagkakaroon ng feeling sa ibang lalaki? At bakit minsan pareho pa silang may asawa? Hindi natin ito pag-uusapan para mang-agaw. Hindi rin ito para sirain ang pamilya ng kahit sino. Pag-uusapan natin ito para maintindihan ng psychology. Dahil minsan kapag naiintindihan mo ang dahilan, mas madali mong mapipigilan ang maling mangyayari. Kaya panoorin mo itong video hanggang dulo. Dahil baka isa ito sa pinaka-importante pag-uusapan natin dito sa channel. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Number 1, attraction doesn't automatically stop after marriage. Mga ka-Diskarte Chicks, isa sa pinakamalaking misconception. Akala ng marami kapag nagpakasal ka, automatic nang mawawala ang attraction mo sa ibang tao. Hindi. Normal pa rin may mapangsing gwapo, maganda, mabait, funny o charismatic. Ang problema, hindi sa naramdaman. Nasa kung ano ang gagawin pagkatapos. May malaking pagkakaiba ang napansin ko siya at pinursigi ko siya. Doon nagsisimula ang desisyon. So number 2, emotional neglect. Ito ang madalas, hindi lahat ng naghahanap ng iba, sex ang kulang. Minsan attention, respect, appreciation, pakiramdam na importante pa rin sila. Kapag matagal nang wala ang mga yon, at may dumating na taong marunong makinig, marunong magpatawa, marunong mag-appreciate, unti-unti magkakaroon ng emotional connection. At ang emotional connection, mas delikado pa minsan kaysa physical attraction. So number 3, familiarity creates attachment. Halimbawa, office, negosyo, church, gym, neighborhood. Araw-araw kayo nagkikita, araw-araw kayo nag-uusap. Unti-unti nagiging komportable at ayon sa psychology, may tinatawag na mere exposure effect. Habang mas madalas mong nakikita ang isang tao, mas nagiging pamilyar siya. At kadalasan mas nagugustuhan mo rin. Kaya minsan, hindi nila sinasadya. Pero dahil walang boundaries, lumalalim ng lumalalim. So number 4, validation is addictive. Lalo na kapag sa bahay. Pakiramdam mo, invisible ka. Tapos may isang tao na laging nagsasabing, ang galing mo, ang bait mo, ikaw lang nakakaintindi sa akin. Unti-unti nagiging emotional reward yon. At kapag paulit-ulit, nagiging attachment. So number 5, excitement feels like love. Matagal ng kasal, paulit-ulit ang routine, trabaho, bayarin, mga anak, responsibilidad, tapos may bagong tao, bagong usapan, bagong kilig, bagong excitement. Akala nila love, pero minsan novelty lang. Hindi lahat ng kilig tunay na pag-ibig. Minsan excitement lang dahil bago. So number 6, hindi lahat ng nararamdaman ay dapat sundin. Ito ang gusto kong tandaan ninyo. May damdaming natural, pero hindi lahat. Tamang aksyonan, lahat tayo pwedeng matukso. Pero ang maturity, hindi nasusukat sa nararamdaman. Nasusukat sa mga desisyong ginagawa kahit may nararamdaman. Mga ka-Diskarte Chicks, kung pareho ng may asawa at may nararamdaman na, ang pinakamatalinong gawin, hindi ang palalimin, kundi ang maglagay ng boundaries. Dahil ang pamilya,
hindi nasisira sa isang malaking pagkakamali lang. Kadalasan nagsisimula yon sa simpleng chat, simpleng lunch, simpleng sikreto, hanggang sa dumating ang puntong hindi na nila napigilan. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo nga sa baba, boundaries muna. At kung may topic ka nga gusto nating pag-usapan tungkol sa psychology ng relasyon, i-comment mo lang. Baka ikaw na ang susunod nating ma-feature dito sa Diskarte Chicks. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Muhammad Macarambon, Clyde Marino, Armando Manalansan from Sydney, Australia, Rosalier Boiser from Glan, Sarangani, Maynard Macabua from Cagayan de Oro City, Reynaldo David, taga Australia, Jason Bedico from Valenzuela, Romeo Padual, taga Oriental Mindoro, Eduardo San Miguel ng Tarlac City, Henry Dizon, taga Tarlac din, John Talakay ng Dubai, Raimundo Sabado ng Tayog Pangasinan at kay Sunny Walter ng Riyadh, KSA. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabi ko ng topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.